Yun mga lods, palang araw sa ating lahat. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano nga bang ginagawa sa mga sa pader na makinis yan. Retaining wall kasi ito eh. Kaya makinis talaga yan. Ang ginagawa natin na pangkaraniwan dito eh, nire-rebukadahan natin to. Ito yung pag-proseso ng pagre-rebukada, ganyan. Babasahin ng tubig, tsaka bago hahaguran ng puro. Pagka nahaguran na ng puro yan, sasabugan na ng malabnaw na halo na buhangin na may semento. Ayan, tulad ng ginagawa nitong kasama natin na isa. Yan, naghahagod siya ng puro para yan kumapit lang natin ang rebukada. Pagka hindi natin nirebukadahan talaga yan dahil makinis yan at di na rin naman titik-tika natin yan at matigas, yan yung ginagawa natin, nirebukadahan para pagtuyo niyan sa mga darating na araw, pagkalipas ng isang gabi, kinabukasan, maganda yung kapit ng ating palitada. Ano yan, para iwas yung crack saka yung kapak, yung natuklap. Kahit sa mga poste, mga biga, dapat ganyan yung proseso na ginagawa para maganda yung resulta niya. Ayan, para mag-iba man lang yung texture, yung gagaspang. Ayan nga, pagkalipas nung kinabukasan, ayan, pinapalitadahan nila. Mas maganda na yung nakaganito mga lods, para hindi na hindi na hassle yung mga crack na yung mga nagkakapak. Ganyan na yung dapat na ginagawa talaga. Kasi pag direkta mong palitada yan, at yan lalo na kung makinis tulad ng pangkaraniwan, poste, biga, talagang tutuklap yan. Hindi maiwasan na hindi tutuklap pagka ganun yung ginawa na walang rebukada. Kaya hindi namin pinapractice dito yung hindi nagrebukada kahit sa mga post biga. Ito, napapaalis na rin natin yung mga bracing ng mga tubo dito sa loob. Napakalalim ng reservoir na yan, nasa 4 meters yan.